Ito po ang aking virtual field trip o ang aking pop-up book. Likas na yaman. Ito ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatang karagatan, mga ilog at lawa, maging ang mga deposito ng mineral. Nagbibigay hanap buhay, gamit, pagkain at marami pang iba. Ang halimbawa ng likas na yaman ay yamang lupa. Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan sa mga lupa sa Pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwang tinatanim dito ay palay, mais, prutas, gulay, kape at kakao. Malaking bahagi ng ani sa mga lupain ang tinatawag na aning pang-komersyal tulad ng log, tubo, abaka, tabako, goma, kapok at iba pa. At ang aking halimbawa ng yamang lupa ay ang Mount Apo. Ikalawang halimbawa ng likas na yaman ay ang yamang tubig. Ang yamang tubig ay likas na yaman na matatagpuan sa tubig. Halimbawa ng mga yamang tubig ang mga isda, perlas, coral reefs, at iba pa na matatagpuan sa mga anyong tubig. Ang yamang tubig na nagbibigay sa atin ng pagkain, nakakatulong ito sa pagkakaroon ng hanap buhay. Ang mga iba't ibang anyo ng yamang tubig ay makakatulong rin sa pagkakaroon ng turista sa bansa katulad ng Talon at Beach. Ang aking halimbawa ng yamang tubig ay ang Tubata-Harip. Ang yamang mineral ay tumutukoy sa mga natural na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa na may halaga at maaaring pakinabang ng tao sa Pilipinas. Ang yamang mineral ay may malaking bahagi sa ekonomiya ng bansa. Ang halimbawa ng yamang mineral na matatagpuan sa Pilipinas ay ang gold at nickel. At na halimbawa ng likas na yaman ay ang yamang gubat. Ang ilan sa mga halimbawa ng yamang gubat ay ang punong nara, ay ang hayop na tamaraw at ang hayop na agila. Ikalimang likas na yaman ay ang yamang enerhiya. Ang yamang enerhiya ay nagpo-produce ng kuryente, halimbawa ng windmill sa Ilocos at Agdao. Ang yamang tao ay tumutukoy sa mga tao na may malaking halaga o yaman o kaya naman sa kanilang kakayahan. Sa kasanayan, nagbibigay halaga sa isang bansa o komunidad. Okay. Maaaring kabilang dito ang mayari ng malaking negosyo, mga negosyanteng matagumpay at mga lider na may kakayanang mataguyod ng mga makabuluhang pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Halimbawa ng mga walang kasanayan, katulad ng construction worker at magsasaka. Manggagawang may kasanayan, skilled worker o professional, kagaya ng guro at doktor. Mga negosyante katulad ni Lolita Hison at Manny Villar. Mga artista at manlilikha. Ang mga tao sa larangan ng sine,
kanilang kontribusyon sa pagpapayaman ng kultura at sining ng bansa, kagaya nila Catherine Bernardo, Lea Salonga at Mang Ogat. Mga volunteer. Ang mga volunteer ay isang halimbawa ng yamang tao dahil sila ay nag-aalay ng kanilang oras, kasayahan at lakas para sa pananaliba ng walang inabasahan kabayaran, kagaya ng BHW at Barangay Tanod. Tayo ay nasa mga kapital na. Ang kapital tumutukoy sa kagamitan ng infrastruktura at mga produktong gawa ng ginagamit sa produksyon ng iba pang mga kalakal at serbisyo. Ang unang halimbawa natin dito ay ang tower. Tower ng mga kumpanya tulad ng PLDT, Globe at Smart. Ang pangalawang halimbawa ng yamang kapital ay ang geothermal power plant at ang solar power plant. Ang tatlong halimbawa ng yamang kapital ay ang FCIE at Central Azucarera. Ang ika-apat naman ay ang seaport. At ang pinakahuli ay ang kampangingisda. Yun lang po at salamat.